Makakausap po natin ngayon Senator-elect Ping Lacson. Senator Lacson, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Magandang gabi, Pinky, sa mga viewers. Magandang gabi rin. Well, first of all, sir, ngayon lang ho kita ulit nakausap, so congratulations. Salamat. Unang-una, reaction niyo po dito sa cabinet shakeup ni PBBM. Nakapag-post ako sa Twitter, sa X, na kung sa balasahan o kaya pagtanggap o pagtanggi sa courtesy resignations, dapat medyo mabilis kasi may mga lumulutang na mga white paper against some cabinet members at yung iba naman nagpo-float ng pangalan na kung saan parang nag-a-apply sa mga posisyon. So sa aking pananaw, alam mo yung uncertainty, ito yung naglilid sa madalas, naglilid sa inefficiency, saka divisiveness among the ranks, doon sa rank and file. Yan ang napapansin ko lang na bakit ngayon lang lumalabas ang mga white paper. Particular na ang nabasa ko yung against SND. Mabuti na lang na aksyonan na yung courtesy resignation ni SND Gibo Teodoro dahil isa siya sa naging target ng mga white paper na nagsisirculate. Would you say, Senator Ping, you don't agree with this parang lumalabas na installment doon sa kung who will stay and who will go? Yes, mas maganda yung decisive action or panglahatan na para na sa ganon, mawala na yung pag-aalinlangan sa mga affected cabinet members, yung mga unvacated pa saka remaining unacted na courtesy resignations. Yun naman yung aking opinion lamang, Pinky, hindi Opo. ako nag-i-impose. Opo. Sabi ko nga, unsolicited advice. Meron din po kaming nakausap na political analyst at sabi nga medyo malabnaw dahil nga daw parang utay-utay o installment itong lumalabas na kung sino mananatili sa gabinete at sinong matatanggal. But resulta daw ito, Senator, ng itong bold reset ng lackluster performance ng alyansa sa eleksyon. Once and for all, sir, ano ho bang inyong palagay? Nagka-bold reset ho ba talaga dahil 5 o 6 lang sa alyansang nakapasok sa Magic 12? Well, halo-halo na siguro. Maraming factors na kinonsidera kung bakit nagbigay ng instruction na mag-submit ng mga courtesy resignations ang mga miyembro ng gabinete. At sinaklaw na nga nito pati yung mga ibang positions sa gobyerno, sa administration. Meron ho ba kayong naiisip na dapat matanggal sa pwesto? Wala. Alam mo yung appointment sa kapagtanggal, sole prerogative ng Presidente ng Pilipinas. Kung sino yung dapat tanggalin. Nung natanong ako, hindi ko naman sabihin kung sino nagtanong, pero taga-administration, kung ano yung aking pananaw sa pagsusumite, pagbibigyan ng instruksyon na magsumite ng courtesy resignation. Sabi ko, ang suma total pareho rin. Pag inaccept, effectively, tinanggal. Pagka tinanggihan, effectively, ni-retain, parang ni-reappoint dahil may courtesy resignation. So pareho ng suma. So mas maganda na kung decisiveness lang ang pag-uusapan, mas maganda na kung tanggalin na lang o kaya pag-resignin yung mga members ng gabinete na inakala ng Pangulo na hindi nakaka-deliver sa kanilang naatakasang tungkulin. Ano po ang inyong masasabi sa choice ng Pangulo para sa bagong PNP chief? Hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Torre kasi junior officer siya nung ako'y chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na-observan sa kanya, he's a decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na hepe ng pambansang polisiya. Isa pa po, Senator, how are you preparing dito po sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, magsisimula ako sa isang blank paper, tapos papakinggan yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution, i-juxtapose ko ito sa presentation naman ng depensa, at saka magde-decide kung sufficiente ba ang ebidensya para i-convict. O kung insufficient, i-acquit. Sa ngayon, walang nabubuong desisyon sa aking isipan kasi nga wala pa na ipipresenta na formal sa impeachment court kung aabot man sa 20th Congress o magka-crossover. Kasi that's another Why do you say that, sir? Kung magko-crossover sa 20th Congress? Well, may mga legal luminaries na nagsasabi sa mga nakausap namin kasi nagtatanong-tanong na rin kami
na maraming argumento kung ito ba'y mag-crossover o hindi. Minimension yung Section 40 o yung Section 44 yata, Rule 44 ng Rules of the Senate. Pero may mga jurisprudence naman na nababasa ko tulad yung Pimentel versus Joint Congressional Committee. I think 2004 decision ito na kung saan umaaktong ang impeachment court hindi isang legislative body. Iba yung kanyang Function. ibang function. Definitely hindi as Senate nga pero hindi as a legislative body na kung saan lahat ng business na hindi natapos kailangan simulan sa umpisa at mabaliwala lahat. Opo. Pero iba naman ang nature ng Senado bilang impeachment court. So, marami mga pananaw dito kung ito ba'y mag-crossover o hindi. At kung ito'y aabot sa Korte Suprema, yun ang ating susundin kasi sila yung final arbiter ng pag-interpret ng mga umiiral na batas. For now, O it seems that it will cross over, no, Senator Ping, dahil nga sabi nila June 2 ay babasahin na yung articles of impeachment ng prosecutors at June 3 manunumpa na daw yung mga senator judges of the 19th Congress, and then summons, hihintayin ng 10 days, pasasagot po si VP, another 5 days. So, posibleng mag-umpisa na talaga yung impeachment trial sa 20th Congress, kung saan kayo naman po ang panibagong mga senator judges na manunumpa. Just a quick question on that. Will you be affected at all, Senator Ping, dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na he's not for impeachment? Hindi. Ang titingnan ko talaga yung weight ng ebidensya na ipapakita o ipipresenta ng prosecution at yung depensa na ipipresent naman ng defense team. Kamusta naman po ang Senate presidency, sir? Walang malinaw na may numero sa ngayon. At marami nagpapakiramdaman. Ito yung base sa aming information. Parang yung iba, may mga nabubuo sa kanilang isipan pero walang commitment na binibigay kung kanino man. Sa ngayon naman, nakikita natin na parang malinaw na contenders, of course yung dating Senate President Tito Soto at yung incumbent na si Senate President Chis Escudero. Kung competent sa pag-uusapan at qualification, pareho silang, pantay lang sila. Alam mo naman, pagdating sa choice ng Senate President, 13 votes to change as Senate President at 12 votes naman to retain. So yun ang kalakaran sa Senado. Kung sino makakuha ng 13 votes, edi siya yung upong Senate President. Kanino po ang inyong boto, sir? Ako malinaw naman Siyempre, kaibigan ko at matagal ko nakasama at nasubukan ko yung leadership ni Senator Soto. So I think I can reveal, I can be very frank na I'll vote for Senator Soto. Senator-elect Panfilo Ping Lacson, sir, muli, congratulations. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat. Thank you.